para wala nang aalis na tao mo dahil sa sama ng loob. Maybe. Sabay ngisi niya at pinanindigan ako ng balahibo dahil doon. Alright, dediretso na kami pa uwi, man. Ikaw nang bahala mag-settle dyan. Bye to you, Hannah. Mag-ingat ka. Sabi ni Sir William at umalis na sila ni Sir Chris. Inatake ako ng kakaibang kaba dahil sa sinabi niyang mag-ingat ako. Parang ayokong sumakay sa kotse niya at nanginginig pa rin ang kamay ko na makaupo na ako sa loob. Never niya akong tinignan at nakaigting lamang ang panga niya habang nagda-drive at hindi siya nagsasalita. Nakasunod naman si Val sa amin papasok ng gate at nang makalabas na kami sa kotse nakita ko siyang patakbong lumapit. Kuya, I have to go. Tumawag si Tristan. Nasa ospital daw si Von, aksidente siya. Hindi ka ba sasama? No. Call me for an update. Malalabang lagay niya? Not really. Tristan said but I have to check him up. Lumapit siya sa akin at inayos ulit ang buhok ko. Gusto kong maiyak at magmakaawa na wag siyang umalis pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa pinsan niya. I'm sorry. I'll be back tomorrow. Are you okay? Napayuko ako at napayakap sa kanya. Wala na akong pakialam kahit bugbugin ako ng demonyo niyang pinsan. Pagkatapos niyang umalis, mag-ingat ka. Di naman talaga yon ang nais kong sabihin, pero hindi ko masabi lahat ng nais kong isumbong sa kanya. Niyakap niya ako pabalik at hinalikan sa noo bago nagpaalam na umalis. Nang makalabas siya ng gate, agad niya akong hinila papasok ng bahay. I like your spirit. Sabi ko na nga ba't muli na naman akong tratraydo rin? Bitawan mo ko. Ayoko na. Ayaw mo na? Really, ha? Alam mo ba ako nung pinaka nagugustuhan ko sa tao? Yung paulit-ulit akong tinatraydor. Come here, Sandoval. Bago mo paglamayin ng kapatid mo, you have to sleep with Max para malaman mo kung gaano ko nagigigil sa'yo. Agad akong nagpumiglas nang hilahin niya ako papunta sa bahay ng ahas niya. Napaiyak ako dahil seryoso siya na doon nakapatulugin sa loob. Ayoko, sir. Please? Napaupo ako para lang hindi niya ako mahila papasok, ngunit malakas siya sa akin. Napahikbi ako nang marinig ang pagbukas ng bakal na pinto. I intentionally put that memory card if ever that you will betray me again. At kahit saan ka pa makarating, susundan at susundan pa rin kita. Because that's not an ordinary memory card but a detector. Ngayon, dito ka matutulog at wala akong pakialam kahit lulukin ka ng buhay ni Maxim. Napahikbi ako nang hilahin niya ako papasok. Napahawak ako sa bakal na pinto at nagmamakaawa sa kanya. Hindi ko kakayanin na matulog dito sa loob. Wag, sir. Ayoko. Ayoko po, please. Hagulhol kong pakiusap sa kanya. Napahawak ako sa lilay ng t-shirt niya nang akmang lalabas na siya ng pinto. You should think very well before you decide to betray me, Sandoval. You are a traitor. Napasigaw ako nang maramdaman na may gumagalaw sa ilalim at alam ko na ang ahas na yon. Ayoko rito, sir. Please. Nakikiusap ako. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang ako iwan dito, please. Shut up. Napalingon ako nang marinig kong tunog ng bakal na nalaglag sa sahig. Napasigaw ako nang muli kong nasilayan ang malaki at itinaahas na ayoko nang makita pa. Halos masirang jacket na suot ko dahil binuhos ko lahat ng lakas ko sa pagpumigla sa hawak niya. Napaupo ako sa sahig nang makalabas ako sa pinto. Automatic tong sumara at hinila niya ako patayo. I swear, you will regret what you're asking from me. Gagawin lahat ng gusto ko. Come here. Ipaparanas ko sa iyong hinahanap mo. Kinaladkad niya ako paakyat sa hagdan at tinila papasok sa isang kwarto. Napadapa ako sa kama nang itinulak niya ako. This is what I want, Sandoval. Now I will grant your wish. Mabilis niya ako inatake ng halik at halos hindi ako makahinga sa ginawa niya. Tinanggal niya ang jacket na suot ko at literal na sinira niyang manipis na damit na suot ko at napahikbi ako ng sobra. Shit! Malutong na mura niya at halos hindi na makahinga dahil sa pag-iyak. Tumigil siya sa ginagawa niya at napayak pa ako sa sarili ko nang marinig ang malakas na bagay na ibinato niya. Maya-maya ay tayong hikbi ko na lamang ang maririnig sa buong silid. I won't force you, but I will give you time to choose. You're going to sleep with Maxim or you will sleep with me. Malamig na boses na sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Nakatitig siya ng matalim sa akin. Pakiramdam ko namumula ang mga mata niya sa sobrang galit. 10 seconds, Sandoval. Decide if you wanted to sleep with. 10, 9. Napatakip ako sa mukha ko.
Magsisisi ako kapag mangyayari ang nais niya, pero hindi ko kakayanin na pumasok doon. 8, 7, 6, 5, 4, 3. You can change your mind. Maaari ka pang lumabas. 2. Napapahid ako sa luha ko nung hinila niya ako at napakandong ako sa kanya. Dry your tears, Sandoval. Save it because I know that you will cry and beg for me to stop. You choose this and you ask this. Nanganginig ang mga kamay ko na magkatitigan kaming dalawa. Napakabog ang dibdib ko dahil sa kakaibang tinging pinupukol niya sa akin. Now kiss me. Napapikit ako at pinuno ng hangin ang dibdib ko. Napahawak ako sa magkabilang panga niya at tila na kuryente nang ako na mismo ang humalik sa kanya. Alam kong hindi na ako makakatakas dito. Ako mismo ang humingi nito. Kahit pa ibang nais ko iparating na gagawin kong lahat ng gusto niya, ay dito pa rin ako babagsak. Alam ko sa demonyong ito na ang katawan ko, ang unang-una niyang aangkinin sa akin. Hindi ako makapaniwala na ako pa mismo ang nag-alalay ng sarili ko sa kanya. Para akong sasabog sa init na nararamdaman ko ngayon. Pinagpalit niya ang posisyon namin at naramdaman ko na ang kahandaan niya. You have no right for hugging other man. Damn it! Galit na angil niya habang hinahalikan ako sa leeg pababa sa dibdib. Walang dapat ibang humalik sa'yo kundi ako lang. Mark my words. I will make you mine. At wala akong ititira sa kanya. Naitulak ko siya nang maramdaman ng kakaibang sakit at hapde nang inangkin niya ang katawan ko. Totoo ngang mapapaiyak ako. Hindi ko kayang kahabaan niya. Parang gusto ko na lang makiusap na wag niya nang ituloy. Parang pinupunit yung pagkababae ko. Nasasaktan ako. You ask me this. Stop crying. Napayakap ako sa kanya nang unti-unti na siyang gumalaw. Nakalahati lamang siya dahil hindi ko nakakayanin pa kapag bumalik ako sa kanya. At pinilit niyang ipasok lahat ng kabaan niya. Nanginig ang katawan ko nang di ko na siya mapigilan. Pilit kong ininda ang sakit sa pagbabae ko pero napuno ng ungol ang buong silid nang makaramdam ako ng kakaibang sarap sa bawat mainit na paggalaw niya. Beauty! Dinig kong ungol niya sa bandang tenga ko. Napapikit ako ng paulit-ulit na sinasambat ang pangalan niya. Mas lalo napalakas ang ungol naming dalawa nang bumibilis na ang paggalaw niya. Nanginginig ang binti ko nang maramdaman ko ang likidong dumadaloy sa kasalanan ko. Pagkatapos muli niya akong hinalikan at muling inangkin sa pangalawang pagkakataon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at nagising sa katotohanang isa na akong totoong laruan niya. Lumayo ako sa kanya tula na akong lakas para bumaba ng kama. May nakita akong stain sa puting bedsheet at napatulang luha ko dahil isa lang ibig sabihin nito. I am not a virgin anymore. What are you crying for? You asked me this, right? At di mangyayari to kung di ka umalis. Galit na sabi niya. Tiko ang bibig ko habang yakap-yakap ang sarili ko. Napaiyak ako nang hinila niya ako papalapit sa kanya. Ngunit ramdam ko ang pagyakap niya sa akin. Narinig ko ang malulutong na pagmura niya. Nang makita ang dalawang tuhod ko na maraming kasgas, ganon din ang binti ko. At sa kaliwang siko, Dammit, saan ka dumaan? Tell me, Hannah. Impit na sabi niya at wala pa rin akong tigil kaiyak. Stop crying. I won't hurt you. Just stop crying and talk to me. Napapikit ako nung hawakan niya ako sa magkabilang pisngi at pinahira ng mga luha ko. Talk to me, saan ka dumaan, Mahinang tanong niya para lang itigil ko na ang pag-iyak ko. Doon sa likod ng bahay sa kakahuyan. What the heck? Kaya ka nagkupasa ng ganyan? Are you out of your mind? Masama niya akong tinignan at inirapan. Pinasuot sa akin ang malaking t-shirt niya at nag-init ako ng mukha nang sinuotan niya ako ng underwear. Tumayo siya at kumuha ng damit at nang makabalik, agad niya akong binuhat palabas ng room. Napapikit ako sa kanya at kinabahan ako dahil akala ko dediretso siya sa bahay ni Max. Binuksan niya ang medical room niya at nilapag ako sa ibabaw ng kama. Kumuha siya ng medkit at ginamot ang mga gasgas sa tuhod, binti at siko ko. Napangawi ako dahil sa hapdi at pagdilat ko, nakatitig siya ng malalim sa akin. Hindi ka nagkagasgas ng ganyan kung sumunod ka lang sa sinabi ko. Now endure the pain because of your stubbornness. Wala pang hapding yan sa lahat ng ginawa mo sa akin? Mahinang sabi ko. Natigilan siya at napasinghap ako nang binalibag niya ang medical kit kaya't bumagsak ito sa sahig at tumalsik lahat ng mga gamit niya.
Dahil hindi mangyayari yan if you did not betray me. Okay now, slap me. Punch me until you feel satisfied. Hurry up. Sampanin mo ko hanggang magsawa ka dahil inangkin kita sa ganoong paraan. I took your virginity because of your betrayal. Come on, slap me now. Kinuha niya ang kamay ko at pilit pinagsasampal to sa sarili niyang mukha. Napaiyak ako dahil sa ginagawa niya. Papasok-pasok ka sa buhay ko at manggugulo. And then what? Ako na naman na may kasalanan sa lahat? Namumula ang mata niya habang nakatitig sa akin. Kitang-kita ko ang galit at gigil niya sa akin. You're the one who entered my life, Hannah. Gulo ang dala at hanap mo. You did not know how you put me in danger. You did not know how you put me in this difficult situation. Naipit ako sa lahat ng accusations at nagsimula yon nang dumating ka rito. Hindi ko siya naiintindihan. Oo, alam kong gulong pinasok ko pero ginawa ko lang yon alang-alang sa kapatid ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. At kung gulo man ang dala ko sa buhay mo, Hendrix, hindi ko gustong himasukin ang buhay mo. Ginawa ko yon para mabawi ko si Harris, kahit pa sa kapapahama ko. Kung ako lang din palang nagdadala ng panganib sa buhay mo, ay di hayaan mo na ako makaalis. Kung ako lang din ang nagdala ng gulo, sana hinayaan mo na lang ako. Napatras ako nang hawakan niya ako sa magkabilang braso. Ramdam ko ang pagpipigil niya sa paghawak sa akin. No! Why should I do that? There is someone who wanted to kill me right now. At alam mo ba kung bakit, ha? It's because they found out that the little girl who disappeared 21 years ago is still alive. They are accusing me that I'm the kidnapper. And yes, I am the kidnapper. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Bigla ako nakaramdam ng takot sa kanya. Binitawan niya ako tumayo ng tuwid habang nakapamulsa. At kaya ayaw kitang pakawalan dahil huli na ang lahat, Sandoval. Ikaw ang nagdala ng gulo sa buhay ko kaya dapat magkasama rin tayong magdusa't mamatay kapag sabay na akong aatakihin ng mga kaaway ko. Huwag mong isisi sa akin lahat ng kaguluhan ikaw mismong gumawa. Matagal nang magulong buhay mo dahil dyan sa kasamaan mo. Nang dilemang mukha niya dahil sa sinabi ko. Nakita ko kung paano gumalaw ang panga habang nakatitig sa akin. No, it all started with that woman. She is the root of all this chaos. Walang korap na titig niya sa akin at nakaramdam ako ng kakaiba sa mata niyang nakaglue sa akin. Bakit mo ko dinadamay? Siya naman palang dahilan. Hindi pala. Ikaw pa rin ang dahilan dahil kinidnap mo siya. Dahil nagkagulo dahil din mismo dyan sa ginawa mo. Ikaw ang ugat ng lahat. Shut up! Wala kang alam sa mga nangyari. Anyway, nandito siya sa bahay na to and if you want to see her, discover it by yourself. Nanindig ang balahibo ko dahil sa sinabi niya. Ibig sabihin, totoo nga ang hinala ko na dito niya itinagong babaeng yon. Napanunok ako nang yumuko siya para magbantay ang mga mukha namin. Hindi ko may paliwanag ang laman ng berde niyang mga mata nang matitigan ko to. I hide her in a room that's beside Max's house. But before you get in there, you have to go through the door of Max's house. Hindi ako makapagsalita dahil siya nga talaga ang kidnapper ng nawalang bata noon na narinig ko sa usapan nila. At kaya inatake ng kaaway ang manson dahil totoo naman pala ang hinala nito. At ang galing dahil nagawa pa nilang mapatunayan sa Court of Justice na hindi silang nagkidnap sa batang yon 21 years ago. Naglakad siya at may kinuha sa isang drawer at bumalik sa harap ko. Nagulat ako na inabot niyang palad ko at may inilagay siya rito. Here is the key. Nag-iisa lang ang susi na yan at wala siyang katulad sa lahat ng susi sa bahay na to. Kapag nagawa mong buksan ang pintong yon gamit ito, that door is the gateway where you can find that lady. Remember this, tanging sa pinto lang ng room niya magiging compatible ang susing to. Bakit mo binigay sa akin to? No, you might want to see her. Free to visit her. If you see the most beautiful lady in that room, she is that. The most charming and sexiest lady in my eye. The most beautiful lady that exists in this house. The only one who owns my heart. Hindi ko namalayan, nakalabas na pala siya ng pinto. Na hindi ko rin namalayan na may ilang luha na palang pumapatak sa mga mata ko. Napahikbi ako dahil para akong tinutusok ng kutsilyo sa dibdib. Parang pinupunit ang puso ko dahil sa mga salitang binibitawan niya. The only one who owned his heart? Bakit? Kaya ba hindi siya nagsaseryoso sa ibang babae dahil sobrang mahal niya pala ang babaeng iyon? Lahat pala ng sinasabi niya sa akin na gusto niya ako, na attracted siya sa akin ay panloloko lamang? Lahat ng mga tingin na tila nagpapakitang may gusto siya sa akin ay hindi totoo. Pagkatapos niyang pagsawaan ng katawan ko, pagkatapos niya ako angkinin, ganoon ang sasabihin niya?
Oo, bumigay ako sa kanya dahil akala ko, totoo ang sinabi niya kahit pa nga sinasabi kong baka hindi yun totoo lahat. Umaasa ako. Ang sakit pala dahil laruan lang ako dito at ang totoong minamahal ay nandito rin sa bahay na to. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa mga senaryo na pumapasok sa isipan ko. Magkayakap sila at magkasama tuwing gabi. Marahil mahal din siya ng babaeng iyon. Naikuyom ko ang palad ko at naramdaman ko ang sakit na dulot ng susi na hawak-hawak ko. Kaya niya siguro na ikuyom. Ibinigay sa akin ang susing to dahil alam niya, takot at takot akong pumasok sa bahay ni Maxie at alam niyang wala akong plano na pasukin ang kwartong iyon para lamang makita ang babaeng iyon. Wala pa rin akong tigil sa kakaiyak. Sumisikip ang dibdib ko kapag maalala ang sinasabi niya. The prettiest and the sexiest lady na umi-exist daw sa buhay na to. Most adorable and beautiful. Napayuko ako dahil wala akong laban sa kanya. Hamak lang akong katulong at anak ng mahirap. Napakasama niya. Pinaglaruan niya ako. Binigay ko sa kanya ang bagay na pinakaingatan ko dahil sa mga kagaguhang ginawa niya. Oo nga pala, nakalimutan ko. Kampon pala siya ng demonyo. Maaga akong gumising at ginawa ang trabaho ko. Hindi ko pa rin mapigilang makaramdam ng pighati at galit dahil sa mga sinabi niya sa akin kagabi. Pinilit ko ang sarili ko kahit masakit ang ibabang parte ng katawan ko dahil sa mga nangyari sa amin. Napakayom ako dahil sa tindi ng inis na nararamdaman ko ngayon. Pagkatapos niyang akong akainin, gano'n na lamang ang sasabihin niya? Napakawalang hiya niya. Hindi niya deserve ng taong magmamahal sa kanya dahil mali ang pagtrato niya sa mga babae. Pero hindi ko pa rin makakalimutan ang mga salitang binitawan niya. Mahal niya ang babaeng iyon at ako naman na naiwang nagdurusa. May narinig akong tunog mula sa sala dahil hindi ko na naisara ang pinto. Kaya dali-dali akong lumabas ng kitchen at pumunta ng garden dahil ayoko makita ang pagmumukha niya.